Good afternoon, everyone. So, here po, we are going to conduct a group activity in which you were divided into three groups and were tasked to propose one problem in your community and possible solutions. So, let's start na po with our first group presenter, Group 3. Our group work entitled Breaking Free from Plastic Approaches for a Sustainable Future. So, an issue that has been widely spread po nowadays, not only in a community, but for our planet Earth also, are the usage of plastics. Next slide. So, why is it a community issue po? So, over the years po, utilization of plastics are now rapidly increasing, resulting into plastic pollution po. Most communities are now too dependent on these disposable resources. Some factors may include its versatility as it can be widely used po in such industry, leading the packaging po. One example of this would be the products or parcels you used to receive po. Their packaging are most likely made out of plastic. Another factor naman po is be the it would be being cost effective. Kasi unlike other materials po, like for example, glass or metal, plastics are far more inexpensive, plus it is lightweight. And it is also po widely used by many because of its convenience for the consumers and availability po sa market natin nowadays. So with too much usage po comes a great challenge that overwhelms the world's ability to deal with them. Next slide po. Yan. So having this issue po would definitely make an impact on our community. It may provide several benefits, but it may also raise concerns po on the environment and also our health that would make an undesirable outcome eventually. So pollution po from improper disposal damages the ecosystems, water sources, and wildlife. So if you are familiar po with microplastics, these are tiny particles po used to make a plastic and it's 5 millimeters in size or less. And microbeads is a great example of this. And where can we find microbeads po? In the products that we use on a daily basis. So microbeads po are plastic microscopic microspheres na makikita natin ay na ginagamit as exfoliating agents mostly sa cosmetics and personal care products like the toothpaste, body scrubs, facial wash, and such. So once the marine life po ingests this microplastics, it can potentially reach the humans po because we do get some of our food through these resources. And once these tiny particles po reaches the system of a human, it can potentially raise a concern of health risk on the long term. And with that having said po, our group have proposed short and long-term solutions that would help reduce or better yet terminate the usage of plastics in the long run. Next po. So to present naman po the solutions, here's Mr. Parala po to discuss. Thank you. So for our solution naman po, for this campaign po is to encourage community members to reduce plastic uses, collect all bottles as refillables, not just refillables bottles. You can also use this as a pot po, wherein pwede po natin siyang pagtanaman ng halaman. Third is utilize eco-friendly bags, wherein instead of using disposable plastics, you can use something more usable eco bags, wherein it is a recyclable bag naman po na hindi nasisira ng ganong kabilis, di katulad ng plastic. Now, of course, we will be needing support on this campaign po, wherein we will need recycling facilities, logistics, and awareness for our campaign. Now, the community can make these eco-friendly changes work by working together and getting what are they needed to. So, next slide po, please.
So for potential beneficiary audience naman po, we intend to focus on it on our future generations. Why? Simply because kids, teens, and young adults will be living on this planet for a long time. So we are intent to focus on them. So in order to this project to to develop, we must solve this plastic problem population problem first. Now to avoid future problems by getting young people involved and excited wherein giving them the power to protect the environment. Next slide please. And that's all for group 3. Once again, breaking free from the plastic. Thank you very much, Group 3, for that wonderful and meaningful presentation. We can see that you are really eager to end plastic pollution. So, meron po ba sa atin na gustong mag-ask ng questions sa ating presenter? Feel free to raise your hands lang po. Thank you. Yes, Mr. Ross. So for my question, how will you encourage your community to switch using eco-friendly bags rather than plastics? May request din ako na yung ibang member yung sumagot aside sa reporters. Go, Miss Rebente. So, audible po ba? Yes po. So, since yung paggamit po kasi ng eco-friendly na bags is an alternative po. Like for example, yung paggamit po natin ng plastic labo kapag po nagpapalengke. So usually, kapag po nabili tayo sa mga ganun, ang nangyayari po dun sa plastic labo ay tinatapon na lang or like mabilis silang malipad and usually nakikita natin sila sa tabi-tabi na lang. So, kung paano po natin sila ma-encourage? In a way na sinasabi po natin kung ano po yung magiging causes nung plastic pollution na nagagawa po sa environment. Like for example, yung mga ano po natin, mga sewage or yung mga ano po, yun po, sewage natin is parang nagbabara. So, yung nagkukos po yun ng pagbabaha. So, yung pagbabaha na po yun is lahat po doon sa community na yun ay nakaka-experience po noong pagbabaha na yun. So, in a way na may encourage po natin sila na, uy, mag-switch ka na sa eco-friendly na bags instead of consuming yung mga ganong plastics na anytime is possible na mag-cause pa ng harm doon sa environment na kung asan tayo. Ayan, so thank you po sa naging presentation ng Group 3. First po, gusto ko muna silang i-commend dahil sa magandang advocacy nila. Yung pag-spread nila ng awareness sa ating lahat, sa community natin about yung alarming na kasi yung case ng plastics natin. And with that advocacy nila, they gave brief and straight to the point yung kanilang naging presentation and I think lahat naging clear para sa lahat yung possible solution and yung magandang benefits nito. So, thank you once again sa Group 3. We can now proceed po sa next presenter. Thank you. Ayan po. Magpapasid na po tayo sa next group. Nire-request ko po yung group 2. May representative po ba dito? You may now present po your PPT and please open your camera. Yung sa reporter po. Thank you.
So, good afternoon po everyone. This is Group 2 po and I am Angelo Mecua. And napili naming community issues is addressing resource depletion with sustainable solution. So, bakit nga ba nagkakaroon ng resource depletion sa isang community? So, resource depletion occurs when we use natural resources such as water, forest, minerals, and fossil fuels faster than the earth can replenish them. This is due to the costs such as population growth, urbanization, and industry expansion. So dahil nga sa pagdami ng population and urbanization sa isang community, dito na nagkakaroon ng resource depletion. For example is water shortage. And due to the urbanization po, if mapapansin natin is marami na nagtatayo ng mga subdivisions na dahil nga po sa pagtatayo nila ng mga subdivisions na ganito, dito na pwede natin siya ma-link sa deforestation where nababawasan yung mga agricultural sites na pwede nating magamit para ma-replenish po yung mga natural resources natin. So ano nga ba yung impact ng resource depletion sa isang community? Communities are facing increasing demands on their environment, economics, and social cohesiveness. Moreover, resource depletion has the ability to dramatically damage communities in a variety of ways. Environmental degradation, such as water pollution and deforestation. So like I said before, na dahil nga sa pagdami ng population sa isang community, pwedeng magkaroon ng water depletion where kailangan pa natin mag-give sa ibang barangay, for example, and also dito nawawalan tayo naapektuhan rin dito yung mga environmental sites natin. For example, our ecosystems. Pwede rin maapektuhan yung mga animals and mostly dito nahihirapan tayo kumuha ng natural resources. And next. So ang proposed solution namin dito sa resource depletion is number 1, promoting sustainable agricultural practices. So, where dito pwede natin i-introduce ang agriculture to the community. Pwede tayong magsagawa ng mga seminar, tutorials, and other practices that will help the community to use the advantage of setting their own resources. For example po is pagtatanim. Marami kasi sa atin minsan yung mga kabataan is wala nang idea sa pagtatanim. So, why not take this advantage na habang bata pa sila ay mas matuto na sila sa pagtatanim para sa future is may idea na sila on how they can help the community when facing this kind of issues. Next naman po is advocation of community participatory projects. Or dito, i-require namin ng bawat tao sa community na makipag-participate sa mga projects na pwedeng makatulong sa community issues. For example, ay tree planting, recycling program, and feeding program. So ano nga ba yung mga potential audience sa research nito? Number 1 is the educators and students. So like I said before, pwede natin makatulong yung mga students and educators. So by teaching them the importance of natural resources, pwede natin sila mahikayat sa pagtulong sa mga community issues. Next is researchers. So with the help of researchers, we can utilize a more improved recycling system na makakatulong sa waste product management ng isang community. And also, pwede rin silang magbigay ng idea on how to make solutions to the problems. Next is government officials. So with the help naman po ng mga government officials natin, mas may implement yung mga ideas and strategies ng isang community issues. Next. So, overall, recognizing the effects of resource depletion is essential for promoting positive change,
raising awareness, encouraging adaptation, and increasing community resilience. So mahalaga sa atin na malaman ang importance ng tamang paggamit ng resources. In that way po, we can prevent issues like this. We can prevent future issues like this. So by taking action, we're not just protecting the environment, but also our future. Yun lang po, thanks. Yeah, thank you po Group 2. May gusto po ba magtanong para sa report po ng Group 2? Sige po, Ms. Garcia. Hello po. So, I have a question po. As a biology student, how important is it for you to promote the solution doon sa issue which is resource depletion? Ako po ba sasagot? Hindi po other group. Ay, hindi po other members. Anyone from the group po can answer the question. Sige po, Mr. Gambod. Pwede po makikiulit ng question? Tatagalogin ko na lang po. Gaano po ka-importante as a biology student na ma-promote yung solution na ibinigay nyo para sa resource depletion? Okay, thank you. As a biology student, syempre parang pinaka priority namin natin yun is yung para maprotektahan yung ecosystem natin. Kasi kung magkakaroon pa rin ng ang tuloy yung pag-abuse sa mga natural resources natin, yung mga kagaya po ng mga animals po and plants, mawawalan po sila ng parang kagaya ng animals po, mawawalan po sila ng parang habitats, tapos parang hindi magiging sustainable yung earth ngayon kasi nawawalan na ng ng parang nawawalan ng dito. Okay. Parang hindi na siya nagiging sustainable kasi yung mga natural resources nauubos na. Kaya kailangan magawa yung proposed solution para yung mga animals and plants makasurvive sila sa kanya. Thank you. Yan, thank you po sa report ng ating Group 2. Napakagandang report. Bigyan tayo ng magandang information and knowledge para sa report nila. Yan, ready na po ba ang Group 1 for the report? Yes po. Okay po, present na po. Hello, ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ang Group 1 para i-present ang aming natalakay para sa improper waste management dito sa ating bayan. So next slide po. So alam natin na ito yung mga example at mga iba-ibang mga resulta ng hindi magandang pagtatapon ng mga dumi na napoproduce nating mga tao. Pwede po bang maibalik doon sa naunang slide? And thank you. Unang, pollution. Alam natin na hindi lang yung mga physical na dumi ang nagiging sanhi ng pollution. Meron din tayong mga usok sa halimbawa sa mga sasakyan na hindi nalilinis ng maayos ang makina ay nagpo-produce ng mas maiitim na usok. And kapag ang mga ito ay hindi natin na-check, ito ay nagdadagdag sa smog or sa general sa usok na nasa paligid natin na nagdudulot ng hindi magandang epekto sa ating kapaligiran. Ang mga kalat at ang mga dumi ay pwede ring magdulot ng panganib sa ating kalusugan.
isang halimbawa nito ay mas madali kang nauubo sa Maynila o sa mga malalawak na syudad na matao kumpara sa tabi ng mga damuhan or sa tabi ng mga palayan. And isa pang hindi magandang epekto nito sa ating paligid is yung aesthetic degradation. Ito yung nagiging hindi nagiging maganda sa paningin ng mga tao yung nakikita nila dahil sa mga kalat or sa mga nakakalat na dumi at mga basura sa paligid. And yung mga dumi na yon, pwede rin siyang magdulot ng hindi magandang epekto sa ating ekonomiya. Kapag nagiging madumi ang ating paligid, nagdudulot yon ng pagbaba sa ating lokal na turismo. Mas pinipili ng mga turista na pumunta sa mga malilinis na lugar kumpara dun sa mga maduduming lugar. Mas pipiliin nila yung mga lugar na malilinis dahil mas kaaya-aya yung mga lugar na yon sa paningin nila. And huli, pwede rin itong mag-cause ng social disparities. Ano nga po ba ang social disparities? Ito yung hindi pantay na pagtrato sa mga tao base sa kanilang social na antas sa lipunan. Sabihin na natin yung mga taong nanggaling sa mga mas malilinis na lugar ay mas nagiging pabor sa kanila. Sabihin na natin halimbawa sa paghahanap ng trabaho ay mas malaki yung advantage nila kumpara sa mga taong nanggaling sa maruruming lugar dahil yung mga taong nanggaling sa malilinis na lugar ay nagkakaroon ng nagbibigay sila ng isang impression na marunong sila na kaaya-aya yung paligid nila at marunong sila maglinis ng kanilang mga paligid. So naturally, yung mga employer ay mas pinipili sila dahil kampante yung mga employer na mananatiling malinis ang workplace na magiging resulta kapag pinili nila yung mga taong yun. So next slide po. So meron tayo ditong 8 solutions na pwede nating gawin para maiwasan yung negative impact ng mga kalat sa paligid. Una ay kailangan nating magkaroon ng isang community-led na initiative. Kailangan magtulong-tulong ang mga tao sa ating komunidad na at sila yung magsisilbing mga tagapamahala or sila yung sa kanila magsisimula yung pagbabago sa ating kapaligiran. Kailangan din nating mag-advocate ng mandatory waste segregation. Hindi sapat yung iipunin lang natin yung mga kalat natin sa sako tapos ilalagay lang natin sa tabing kalsada katapos maghihintay lang tayo ng truck ng basura na dadampot sa mga basura natin. Kailangan tayo rin ay matuto na maghiwalay ng mga kalat ng mga basura na pwede nating i-recycle at yung mga basura na pwede nating gawing pataba sa lupa na madaling mabulok. Kailangan din natin mag-raise ng awareness sa ating community or sa ating mga paligid para dun sa mga tao para malaman ng mga tao na parte sila ng komunidad natin, parte sila ng environment natin at hindi lang dapat tayo yung naglilinis ng ating kapaligiran, hindi lang dapat yung mga miyembro ng tupad ang nagwawalis ng kalsada at hindi lang dapat yung hindi lang dapat yung truck ng basura ang nag-iipon ng mga kalat na nasa tabing kalsada. At pangapat, kailangan din natin mag-build ng partnership sa pagitan ng community at ng mga estudyante, sa ating mga estudyante. Bilang mga estudyante at miyembro ng lipunan natin at miyembro ng CWTS, kailangan natin na tumulong at tayo rin ay dapat na mag-initiate ng pagtutulong-tulong sa pagitan natin at ng community natin na tayo yung manghihikayat sa kanila, tayo rin yung magre-raise ng awareness nila tungkol sa environmental problems at sa mga kinakailangang gawin na steps upang makatulong tayo sa ating kapaligiran. And inaanyayahan ko po si Mr. Denver Cornelius na magpatuloy ng ating report. So yun, yung adequate waste
So, adequate waste disposal facility. Para masolusyonan natin yung yung problema dun sa mga basura. Syempre dapat meron tayong sapat na tapunan, no, para meron tayong mapagdi-disposean ng mga basura. And then dito is source separation. Dapat meron tayong parang ang tawag dito. Meron tayong pag lalagyan ng mga sineseparate natin na basura or mga plastics or yung mga mapapakinabangan pa. Zero waste initiative, yung pang 7, zero waste initiative. Kumbaga, panatilihin lang natin malinis. And then last one is composting. Dapat matuto tayo mag-compose, no, ng mga nabubulok. Yung tinatawag nilang compost, doon nila nilalagay yung mga basura and then tinatabunan nila para ginagawa nilang pataba yun, no? So yun yung mga solution sa mga problem natin sa basura. So next slide po. So who will benefit dun sa mga solution or dun sa mga gagawin natin? Number one dyan is environment, sunod is local communities, public health, economy, and the future generation. Bakit environment? First of all, dahil doon sa mga ginagawa natin, sa mga basura natin, naapektahan yung environment natin. Like sa mga ilog, yung ilog, sapa, kanal. Dahil dun sa mga basura na yun, nababarahan sila. Then, ang tawag dito, nababarahan yung mga ilog, and then once na nagkaroon ng baha, hindi magkakaroon ng flow ng maayos yung tubig. So doon papasok yung yung kumaga pag malinis yung kapaligiran natin, malinis yung mga ilog, hindi tayo nagtatapon ng mga basura kung saan or meron tayong tamang pagtatapon ng basura, no? Malinis yung environment. So isa sa magbe-benefit nito yung mga local communities, yung mga tao sa tawag dito, sa komunidad. Syempre, once na nagbara yung ilog, yung sapa or whatever, magkokosto ng baha. So kung wala namang bara doon, dahil malinis tayo, so isa tayo sa magbe-benefit doon. Next is public health. Alam naman natin na yung mga basura, ito talaga yung magkakos ng sakit sa mga tao. Dito talaga nag-uumpisa ang mag-build yung mga bacteria. Dito na mamahay yung mga bacteria, no? So kung malinis yung kapaligiran, no, magbe-benefit talaga. And then economy, siguro dito sa economy, kapag marunong tayo mag-segregate, meron tayong, alam natin yung pag-segregate ng mga plastics, ng mga cans, ng mga mapapakinabangan, no? Pwede natin sila gawin ang tawag doon. Pwede natin sila mabenta, pwede natin sila magawang business or kung ano mang paano natin sila i-recycle. No? And then the future generation, syempre. No? Kung malinis yung kapaligiran, kung yung mga present people, marunong silang gawin yung mga solution na nakalagay doon, kung nagagawa nila yon, isa sa magbe-benefit talaga nun yung mga future generation, yung mga anak nila. Kasi once na lahat ng solution na nandun sa nakalista kanina is nagagawa ng mga tao, tabi-tabi na lang. So, kung paano may possibilities talaga na maging better yung future. Kasi tayong mga tao, lahat tayo nakadepende lang talaga sa environment natin, sa surroundings natin. Kung ano yung surroundings natin, kung ano yung itsura ng surroundings natin, kung malinis ba siya or makalat, o kung healthy ba yung surroundings, no? Tayo din yung magbe-benefit nun. So kung malinis naman yung environment, yung surroundings natin, wala namang kahit anong kumbaga marunong tayong gumawa ng paraan para masolusyonan yung mga ganung bagay, no, magbe-benefit dun yung future generations. The next slide po. For example, are ecosystem. So, empower change, ignite sustainability, embrace proper waste management today, and let's sculpt a cleaner, healthier future for all. Your action matters, and together we can make everyday waste conscious
choose a step forward, a brighter, greater world. Thank you for listening. Okay, thank you Group 1 for that presentation po. Is there anyone in the class who wants to raise their questions? Yes, Miss Brosas. Ayun po. So, bali, any member of the group rin po yung pwedeng sumagot. So, my question is, with the influence of social media in our daily lives, how can you utilize the online platform for your proposal po? Thank you. Proceed po tayo, Ms. Francisco. Using social media, we can share positive stories about proper waste management para ma-inspire yung mga individuals na gawin din yung nakikita nilang ginagawa dun sa stories na share natin sa social media. And by that, makikita natin yung changes na magagawa nun sa ating lipunan pag inadapt po natin yung nakikita natin dun sa stories through social media. Thank you so much everyone po. We've appreciated your eagerness po para sa activity ito. We can clearly see that you have a good vision para sa ating community and we hope na yung mga pinopose nating solutions sa mga certain problems sa community ay maging feasible and effective which will benefit our community. Kaya lamang po, thank you very much. You may now leave the call.